Good day everyone and Assalamu alaikum. My name is Abdullah A. Pendong, and this video I'm going to discuss the lesson 1 topic in art appreciation, which is what is art, introduction and assumption. What is art? The word art comes from the ancient Latin ars, which means a craft or specialized form of skills like carpentry, smithing, or surgery. Art then suggests the capacity to produce an intended result from a carefully planned step or methods. Ang salitang art ay nagmula sa Latin word na ars. Ang ibig sabihin ay skill or a craft. Noong unang panahon, ang art ay tumutukoy sa paggamit ng mga skills upang makagawa ng mga bagay na makapakipakinabang sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang art ay isang malawak na konsepto ng may iba't ibang kahulugan. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kultura, damdamin at kasanayan. Art is something perennially around us. Some people may deny having to do it, but it is dispensable that life presents us with many forms of art and opportunities for communion with the arts. So ang art is designed to become comfortable in many ways. It matches what we want and it defines who we are. In the ancient world did not have any conceived notion of art in the same way that we do now. To them, art only means using to bare hands to produce something that will be useful to one's day-to-day life. In ancient world naman is hindi sila ganito sa atin na metikuloso masyado, na kailangan pang pagplanuhin lahat. Para sa kanila, as long as nagawa na nila yung trabaho nila, is okay na yon. Wala nang kaarte-arte pa. As long as nasusurvive na nila ang pang-araw-araw. So the next is ars in medieval Latin. Medieval Latin means something different. It means any special form of book learning such grammar or logic or magic or astrology. Sa medieval Latin naman, ang art for them is anything special form of books learning. Sa learning sila may art na matutukoy. In Renaissance period, that word required a meaning that was inherent in this ancient form of craft. Early Renaissance artists saw their activities merely as craftsmanship, devoid of a whole lot of intuition that are attached to the word now. Sa Renaissance period naman, nagsimula ang art dito nung sumibol ang iba't ibang uri ng art or mga artist. Ang mga artist noong panahong iyon ay nakikita ang kanilang mga gawain bilang isang kasanayan lamang na walang kinalaman sa art na naiintindihan natin ngayon. In the 17th century, when the problem and idea of aesthetic, the study of beauty, began to uphold distinctly from the notion of technical workmanship, which was the original conception of the word art. In 17th century naman, ang konsepto ng aesthetic o pag-aaral ng kagandahan ng isang art ay nagsimulang magkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa kasanayan o skill. Ito ay dahil sa pag-unlad ng konsepto ng art. In the 18th century, when the word has evolved to distinguish between the fine art and useful art, the fine art would come to mean not delicate or highly skilled art, but the beautiful art. This is something more akin to what is now considered art. Sa 18th century naman, ang art ay nahati sa fine art at useful art. Ang fine art ay tumutukoy sa mga art na nagpapahayag ng kagandahan, habang ang useful art ay tumutukoy sa mga art na kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na buhay. So the next is humanities constitute. The humanities constitute one of the oldest and most important means of expression developed by man. Human history has witnessed how man evolved not just physically but also culturally, from cave painters to the man of exquisite paintbrush user of the present.
Humanities here must be connected to the word art. Ang humanities ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang paraan ng pagpapahayag na binuo ng tao. Sinasabi rito, ang kasaysayan ng tao ay nagpapakita kung paano umunlad ang isang tao hindi lamang sa physical kundi na rin sa cultural. Ang art ay nai-evolve o nadidevelop rin ito. Yung mga ninuno natin is na-express nila yung kanilang mga emosyon o mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit sa mga kuweba o sa mga ilang bahagi ng pader. Halimbawa, ang mga kwadro na natagpuan sa kuweba ng Altamira, Espanya na ay nagpapakita ng isang galloping wild boar na ginawa ilang libong taon bago ang kasalukuyang taon ngayon. Ipinapakita rito na ang art ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng tao mula pa noong sinaunang panahon. Sa madaling salita, ang topic na to ay nagpapakita na ang art ay isang mahalagang bahagi na pagiging tao. Ito ay isang paraan upang ma-express natin ang sarili natin, maunawaan ang mundo at kumonekta sa ibang tao. So, yun lang po sa part ko. I hope may naintindihan kayo. And the next topic is Assumption of Art presented by Alaysa Udog. So, good afternoon everyone and especially to you, ma'am. So, before I proceed to my topic, let me just introduce myself. I am by Menji Kabagani from BSIT 2B. So, my topic is about art is not nature. So, why is art is not nature? So, based in my research, art is not nature because in many ways, art is not natural. It is an artificial construct created by man. Sometimes it appears to be close to nature or it may even sometimes go beyond nature, but it always returns to the mind, heart, and hands of man. So, in the Philippines, it is not entirely novel to hear some consumers of local movies remark that these movies produced locally are unrealistic. So these critical minds argue that good movie must reflect reality as closely as possible. Okay, art is not nature. Okay. Dahil dito daw sa Pilipinas, hindi magandang pakinggan na yung ibang mga manonood o yung mga consumer na sinasabi nila na hindi maganda yung palabas dahil ito ay hindi makatotohanan at malayo sa ating realidad. So itong mga manonood na to or itong mga consumers na may mga critical na pag-iisip daw ay nagtatalo sila na ang magandang palabas daw ay yung mga palabas na tulad nga ng sabi ko na makatotohanan tulad nga sabi ko na malapit sa realidad or sa makatotohanan as much as possible. So, Paul Cézanne, a French painter or painted as his from reality. Cézanne has changed some patterns and details from the way they were in the actual photograph. So, si Paul Cézanne daw ay isang French painter sa ibang bansa at siya ay nagpapalit ng some patterns or details sa art or sa photograph. So, for example lamang nito is may gumuhit or may nagpaint ng isang nature at pinalitan niya yung ibang details doon kasi ito ay art at hindi nature. Kaya pwede niya palitan yung ibang details doon. Yung ibang details ng paint kasi nga hindi yun gawa ng God or Panginoon kundi it is art, gawa siya ng tao. So, art is not nature. Art is man's way or interrupting nature. It is the opposite or nature what we find in the natural should be expected to be present in art too. Movies are not meant to be direct representation or the reality. So art is man's way of interpreting ito naman ay kabaligtaran or opposite ng nature. Kasi ang nature ay gawa ng kalikasan or ng God at ang art ay gawa-gawa lamang ng tao. So, what we find nature should not be expected to be present. So, sinasabi dito na kung ano man yung makikita natin sa nature ay wag natin isipin na makikita natin yun sa art. Kung ano man yung opposite naman yun ay
kung ano man yung makikita natin sa art is wag natin isipin na makikita natin yung sa nature. So that is opposite. And sa mga movies naman is hindi ibig sabihin na pinapalabas yun sa TV or sa any digital gadget is direct na siya na reality. No, ang karamihan doon is ang karamihan sa movies natin ay gawa-gawa lamang ng tao. So, I want to share this story. Atong picture na to is kwento ng 6 na mga lalaking bulag na sa isang village na may nagsabi daw sa kanila na may elepante daw sa mismong village nila. Then wala silang ka-idea na ano yung itsura ng elepante or ano yung mukha ng elepante. Then ang ginawa nila is sa bawat parte ng elepante na yun is pumwesto sila, and doon nila gi-feel yung bawat parte kung saan mismo sila nakapwesto is may nagsasabi na parang hinuhulahan na lang nila yung bawat parte ng elepante, na may nagsasabi na yung elepante daw ay isang ahas kasi yung isa naman is nakapwesto doon sa may nguso. So ang iba naman is nagsabi na ang ahas daw ay isang tree or puno, na kasi doon naman yung siya nakapwesto sa may paa. So wala silang ka-idea kung ano yung itsura talaga ng elephant. Ang ginawa na lang nila is binase nila sa kanilang nafe-feel and na-experience doon sa mga parte kung saan sila. So ayun nga yung sinasabi natin na subjectives na nakadepende sa tao o sa feeling kung ano man yung nagiging interpretation nila sa isang bagay, especially sa arts.